So hello guys, after creating or after making an account in Snack, so ayan, so kita naman natin na may na dito, hindi na siya icon na tao. So it means na naka-login na tayo sa account natin. So ito yung first project natin. So ito yung parang pinaka laging binibigay if you want to create a new project, ito yung code palagi. Ayan. So wait lang natin na ma-preview. So siyempre, after natin i-create or after mag-create ng account, so punta na tayo sa mga basic or yung mga core components ng Snack. So first, ayan, ayan, so punta tayo dito sa link na to. Bibigay ko sa inyo tong link na to, don't worry. So in here, yung mga basic components daw to use yung React.js or React Native. So ito, yung view, text, image, text input, scroll view, style sheet. So most app will end up using one of these basic components. So, all apps daw or lahat ng app talaga is gagamit ng mga ganito. Lalo na yung view kasi ayun yung fundamental component for building a UI. So, balik tayo dito sa code. Ayan, so nakikita naman natin na nire-return daw yung view. So, ayan, excuse me, upon creating yung mismong project na to, so ayan yung code talaga itself. So, hindi ko binago or wala akong binago dyan. So, ayun, view palagi. So, nire-return niya raw yung view. So, it means kung ano yung mga gusto mong mapakita sa mismong app mo. Dito sa preview, ayan, so lahat ng mga nasa loob ng view, such as yung text, which is yung change code in the text editor, and blah, 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 ayan. Then yung card example. So, paano natin makikita yung card example, asset example. So, punta tayo dito sa taas. So, yung lahat ng mga ginagamit natin inside our return, we might need to declare it into the top of the code. For example, and view. So, need mo siya i-declare dito. Kasi pag wala, try natin. Ayan, pag wala. Yan, so mag-error siya. Can't find variable view. So, ayan, makikita natin dito sa app is error siya. So, balik natin. So, itong card na to, asset example daw sa loob ng card para malaman natin kung ano yung code niya. So, ayan, makikita natin dito na nag-import ng card which is, ayan, React Native Paper. So, ayan, another component pero hindi siya part ng core. So, baka sa iba pa siya. Ayun. Tapos, nasa loob daw niya is yung asset example which is, de-declare din natin dito, ayan, asset example. So, upon declaring pala na, ayan, asset example, tapos yung mismong repository directory niya, so components, asset, example. So, punta tayong components, under ng components na folder or inside the components na folder, merong asset example.js. So, click natin yung asset example na folder, tas ito yung pinaka-code netong card na to daw, itong buong square na to or yung rectangle na to. So yan, local files and assets can be imported. Ayan, local files and assets by dragging and dropping them into editor. So pwede rin daw yon, can be imported by dragging and dropping them into the editor. Pero if you want to tawag dito, edit it or pwede kang mag-click mo lang to kung gusto mo mag-import nga. Ay, hindi, ayan, rename, more on rename. So, ayan, if you want to create another folder, pinutin nyo to. If you want another file, ayan, pinutin nyo lang to. Tapos, pwede nyo siya palaging ilipat, ganun. Yan, so pwede mo siyang ilipat dito sa pinakalabas or dito sa assets mo. So, ayun. So, delete lang natin ulit. Untitled folder. Yan, tapos pwede kang mag-import ng file. If you want to add image, for example. Sige, add tayo ng image. Picture, ay desktop. Desktop. Ano bang image maganda? To error image. Then, import natin. So, ayan, na-import na natin yung error.image.png. Tapos, lagay natin siya sa loob ng assets. Ayan. Tapos, ayan.
try nating palitan 'to. Ayan, so PNG, so it means na ito 'yan, ayan. So, anong tawag dito? Ayan. 'Yan yung image na 'yan. So, tingnan natin 'tong snap, ayan, snap icon.png. So, yung repository ulit ng source or nung mismong image nilagay dito para ma-view in our preview. Ayun. So, sa loob ng asset example, if you want to change yung image nga, so input lang din natin dito since nasa assets na yung error image. Ayan, so input lang din natin na error image .png. Ay, mali spelling ko, sorry. So, syempre, wrong spelling is wrong siya palagi. Ayan, so napalitan na natin yung image. Then if we want to palit yung mga text and such, ayan, hello world. Ayan, so mapalitan na. Tapos if we want to change ito, nasa pinakalabas talaga na change code, balik tayo sa app.js. So ayan, ito, change code editor. Hello, DCIT26. Ayan. Ayan, so ayan yung mga basic na need nating malaman when we use this Snack. So pwede tayong mag-declare or pwede tayong mag-import ng mga ibang mga files or mag-include sa mismong return natin, which is ginawa natin dito sa card asset example. Tapos pwede natin gamitin yung view text, tapos basta dineclare natin siya dito sa import. So yung style sheet, ginamit natin siya dito para ma-stylean or para magkaroon ng buhay yung ating yung ating view. So sige, try nating palitan, try natin tong baguhin and such. So if we want to, for example, change yung color, so change natin to as black or pwede kayong mag-search ng kulay. Ayan, so napalitan siya ng black, 'di ba? Then yung text, pwede nating palitan yung font size and such. If we want to, pwede rin palitan yung color or yung mismong text color. Pero idadaanan din natin 'yun sa mga next na klase natin. Ayun, gusto ko lang sabihin na yun nga, ginagamit natin yung style sheet to make our app na may design or unique sa iba kasi nga syempre kapag wala tong for example, tanggalin natin tong styles na to, tingnan yung ang kakalabasan niya if ever. Ayan, so parang nasa taas siya. So lahat ng mga properties or mga elements na nandito, ini-inherit if ever na i-declare natin yung style and styles. Yung styles na word, dito natin kinukuha yan sa const. Then that paragraph, so yung paragraph, yung pangalan ng mismong naka-declare sa loob ng styles. Styles that paragraph, so it means na all the elements na ginamit dito is may inherit na itong text na to. So, try nating baguhin o margin 1 lang. Ayan, so nakita natin nag-adjust siya, 'di ba? Tumaas. Font size, try nating lakihan 40. Ayan, so 40. Adjust siya. So, bakit hindi nag-a-adjust tong hello world? So, nasa loob siya ng card, 'di ba? Nasa loob siya ng card. So, it means na need nating palitan dito. Yan, so hello world, styles that paragraph niya dito. Ayan, paragraph. So, 24 yung margin. Ayan, so para mapalitan siya, syempre 40. So hindi niya na-inherit yung nandito sa loob ng app.js na elements. Ayan. So balik lang natin ulit sa mismong code. Asset example. Oops. Ayan, hello world. Ayan. So yun, di-discuss din natin yung iba't iba pang mga Gusto ko lang i-discuss itong mga core components nga, isa-isa. Yun nga, text, view, style sheet, image, then pwede rin tayo maglagay pa ng text input. So, click lang natin tong text input na to. Ayan, so copy lang natin to. Pero syempre, need natin siya i-declare dito sa taas. Text input. Then, lagay natin sa loob ng ating view. Then, paste. On change number. So, it means na may dineclare dito on change number. Ayan, so itong dalawang to.
Pero wag na natin muna kasi ano na yan. Ito, delete ko na lang to. Then, yung styles input. So, ayun yung ikakopy natin dito, yung styles input. Ito, input. So, panibagong style for input or for text area. So, sa logo, baba ng logo, lagyan tayo ng comma. Then, paste natin yung mismong code. Dismiss. Ayan. So, ayun, makikita natin dito na meron ng text input. Ayan, so pwedeng mag-input ng tawag dito ng mga letters and such. So, if you want to change yung properties nga ng input, ayan, pwede nyo ilagay dito. If gusto natin ilagay siya sa labas ng card, wait lang, text input. Ayan, so punta tayo dito sa app.js. Sa pinakababa, ayan, sa card. Dito. Para sa baba siya, dito siya pupunta. So hindi pa natin na-declare dito yung text input. So, yan, magkaka-error pa siya syempre. So, if we already input yung text input dito, magagamit na natin text input dito. So, ayan. Ayan, so pwede tayo mag-type. Yan. So, wala pang properties yung input, kaya wala siyang design or parang hindi siya kita. Ganun. Para magkaroon, copy lang ulit natin to. Punta tayong app.js. Tapos paste natin. So, sobra ng comma. Kaya delete natin yung comma. Ayan. So, wait natin ayan. So, napalitan na siya. So, ayan. Pwede tayo mag-input na using this. Ayan. So, bakit 0918 blah 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 blah. So, numeric kasi nakalagay sa kanya. So, pwede rin nating palitan yan text ata. Not sure. Pero, ayan. So, text. So, pwedeng text yung pwedeng text yung pero pag gusto nga natin numeric, so numeric lang, type lang natin numeric. Tapos placeholder, useless placeholder nakalagay dito. Gusto natin type your kunyari, type your cellphone number here. Yan. So, syempre ayun yung makikita dito na parang placeholder niya. So, ayun. So, text input, gumamit tayo ng style sa text input na styles.input. So, punta tayo sa styles. Tapos yung input, ayan, so ito yung input sa loob ng styles. Kaya ito yung ini-inherit ng mga elements netong text input natin. So, balik tayo. Next na i-discuss ko is yung ito, scroll view. So, yung scroll view naman, component that wraps platform scroll view while providing integration with touch locking responder. So, it is more on sa responder nga or yung mismong tawag dito, pag-i-scroll ng ating system. So, if we want to, ayun nga, make a scroll view, so copy lang siguro natin to. Tapos, wait, status bar. Ano yung status bar? Ayan, so, punta ako dito. Tapos, paste ko siya dito sa baba. Tapos, syempre, need natin siyang i-declare dito sa taas. I-declare natin siya as scroll view. Scroll view. Ayan. Tapos, safe area view. Wait lang. Natin. So, yun, need rin natin i-declare yung safe area view raw sa taas. Ayan. Ayan. So, ayan na yung mismong natin, scroll view. Tapos, kunin natin yung ini-inherit na design dito, scroll view. Ayan. Text. Ayan. Copyahin ko to. Balik ako dito. Tapos, lagay ko lang dito. Ayan. Ayan. So, pwede tayong mag-scroll. Ayan. Kahit na hindi, tawag dito. Ayan. Hindi yung mismong app yung ini-scroll natin or yung pinakalabas. Parang meron tayong panibagong scroll dito. Just like parang merong isang section sa ating mobile na nai-scroll siya pababa. Pero hindi yung mismong buo. So, so ito lang yung i-scroll natin, yung text. So, ayun naman yung isang scroll view. Scroll view. So,
Again, discuss ko lang na scroll view. So, ito yung laman, yung text ng mismong scroll view. Tapos, since text nga, gumamit tayo sa loob ng scroll view ng text para mapakita yung mismong laman niya itself. Tapos, yung text, ini-inherit niya yung nasa styles na text na element, which is ito, text font size is 42. So, if we want to change it, pwede natin palitan to as 12. Ayan, so lumit na siya. Pero hindi na siya mag-scroll since hindi siya umabot dito sa pinakababa. So, para nga makita or ma-appreciate natin yung mismong code, kaya nilakihan yung ano, para ayun, pwede nating i-scroll nga. Ayan. So, medyo mabagal lang dito since syempre web browser lang siya. Pero still manageable naman if ever. Kesa naman sa Android Studio and such, di ba? Na for sure, pero siguro after midterms, ituturo ko naman din sa inyo gumawa or mag-create ng more on sa local host na natin. Kasi, ayun. So, tapos yung scroll view, ina-inherit yung scroll view na style, which is, ayan, scroll view. So, kulay pink. So, bakit hindi natin dito nilagay yung, ano, yung background color? Syempre, sa scroll view tayo maglalagay since siya yung pinaka buong, ano na to, buong square or buong shape na to or element na to. So, scroll view, style scroll view. So, ito pink. So, if we want to change it as gray or sa ibang hex. So, if you want yung hex mismo, type nyo lang color hex. Yan, color hex. Then, ayan, kunyari, gusto natin tong kulay na to. Copy lang natin kasama yung hashtag or yung hash. Then, lagay natin dito hash. Ayan. Ayan, so mapapalitan na siya ng color na to itself. Ayan. Then, ano pa ba? Ayun, yung safe area view, yung container. Ito, yung container na ito is ini-inherit niya. So, nilagay natin, paano pa, try nga natin tanggalin to. Safe area view. Safe area view. Ayan. Ayan, so pwede pa rin naman kahit walang safe area view. Pero, search natin, ano nga ba yung safe area view? Safe area view, ano bang ginagawa niya? Sa iOS ata siya. Ayan, so iOS nga. So if we want to, yun nga, so since syempre alam naman natin niya Android and tawag dito, iOS is magkaiba syempre ng OS itself or ng platform para gumana. So if you want to uh, make your app na gumagana pa rin or yung scroll view na gumagana pa rin yan sa iOS devices nga raw na may version 11 or later, you might need to include yung safe area view. So, ayun pala yung ginagawa ng isang safe area view. So, it is more on sa specific device which is yung iPhone nga. So, ayun. Ayan. So, balik lang natin para ano. Ayan. Ayun. Then, balik tayo dito. Ay, dito ata. Dito. Ayan. So, style sheet, ayun, na-discuss ko na sa inyo. So, yan, yung mga ini-inherit nga na color. So, pero try na rin natin na gawin to inside our app. So, copy ko tong title nga na to. Then, punta ako dito, tapos ilagay ko siya sa baba ng styles. Ayan, title. May title na ba? So, wala pa naman. So, it means, tapos, copyhin ko tong React.native or React Native para makita natin yung design niya. Baba ng safe area view. So, dito siya dapat sa pinakababa makikita. So, ayan. So, makikita naman natin na lumabas na siya dito, React Native. So, lahat ng mga, ayan, mga style na, nandito, in-inherit niya dito. So, if you want to change nga yung color, for example, background color nga, ayan. Ayan, so, magiging kulay green siya. Tapos, if you want maging kulay green din yung pinakabuo, so, punta lang kayo dito sa container. Ayan, dito. Ayan, so magiging kulay green na siya sa buo.
So ayun, you can play around with these different core components, and for sure dito manggagaling yung next na activity nyo sa lab natin. So if you have any questions, tanong lang kayo. Ayun, thank you guys. Thank you.